Ipinagpalit kami ni Inay sa isang dakok na salapi sa gitna ng unos. Ngayon, nagbalik siya. Hindi bilang ina, kundi bilang isang hamak na katulong sa sarili kong pamamahay. Hahayaan ko siyang lumuha ng dugo habang pinapanood ang kanyang dahan-dahang pagkadurog. Ngunit sa likod ng bawat latay ng paghihiganti, bakit tila ako ang unti-unting namamatay sa sakit? Sino nga ba ang tunay na biktima? Huwag kang titingin sa mga mata ko. Ang isang katulong na tulad mo ay walang karapatang tumitig sa taong nagpapakain sa kanya. Ang tinig na yon ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Malamig, walang emosyon, punong-puno ng puot, na tila matagal nang nakaimbak sa isang madilim na silid. Si Maricela ay nanatiling nakaluhod sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga palad na magaspang at puno ng nakatagong sugat mula sa pagkayod sa bukid ay mahigpit na nakakapit sa isang basang-basahan. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng dekalidad na itim na Amerikana. Ang bawat hibla ng tela nito ay nagsusumigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit hindi ang yaman ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Maricela, kundi ang pamilyar na hugis ng panga ng lalaki, ang matangos na ilong, at ang isang maliit na nunal sa ibaba ng kaliwang mata nito. Ang mukhang iyon ang huling imaheng iniwan niya 15 taon na ang nakalilipas sa gitna ng isang malupit na unos sa Dasmariñas. Ang sanggol na dati ay hinehele niya sa kanyang bisig ay isa na ngayong ganap na higante na tila handa siyang tapakan hanggang sa maging alabok. Opo, sir. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Maricela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang mitya ng kandila na malapit ng hipan ng hangin. Huwag mong gamitin ang salitang pasensya sa pamamahay na ito, muling wika ni Caspian. Humakbang siya palapit. Ang kanyang sapatos na balat ay naglabas ng marahan ngunit nakakangilong tunog sa ibabaw ng marmol. Dito, ang pagkakamali ay nangangahulugan ng bawas sa sahod. At sa itsura mong iyan, tila kailangan mo ang bawat sentimo para pambili ng gamot sa ubo mong tila hindi na natapos. Di muling dumaan ang isang matinding kirot sa dibdib ni Maricela, hindi dahil sa sakit na unti-unting kumakain sa kanyang baga, kundi dahil sa irony ng sitwasyon. Kaya siya narito, kaya siya naglakas loob na pumasok bilang katulong sa mansyong ito ay dahil sa isang layunin. Ang masiguro na maayos ang buhay ng kanyang mga anak bago siya tuluyang bawiin ng tadhana. Sa loob ng kanyang bulsa, ramdam niya ang bigat ng isang maliit na supot ng asin na kinuha niya mula sa kanilang lumang dampa sa Dasmariñas. Isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng sumpang binitawan niya sa sarili. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho, sir. Kahit ano pong ipagawa niyo, gagawin ko. Kahit maglinis ng banyo, kahit maghapon akong nakaluhod, ayos lang po. Pagsusumamo ni Maricela habang nakayuko pa rin. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang dugo na bumabara sa kanyang lalamunan. Biglang tumawa si Caspian, isang tawang walang kagalakan. Gagawin ang lahat? Talaga? Nakakatawang marinig yan mula sa isang babaeng madaling tumalikod kapag naging mahirap ang buhay. Kinuha ni Caspian ang isang baso ng kristal na puno ng malamig na tubig mula sa lamesa sa tabi niya. Nang walang babala, marahan niyang itinagilid ang baso. Ang tubig ay dahan-dahang bumuhos, lumikha ng isang maliit na sapa sa ibabaw ng marmol, nakakalinis lang ni Maricela. Linisin mo yan. Gamitin mo ang mga kamay mo. Ayaw kong makakita ng kahit isang patak ng dumi sa harap ko. At tandaan mo, simula ngayon, ang pangalan mo ay wala ng halaga. Ikaw ay isa lamang gamit sa loob ng mansyong ito. Habang pinapanood ni Maricela ang pagtulo ng tubig, tila bumalik ang alaala ng gabing iniwan niya ang 2 bata sa ilalim ng tumutulong bubong ng kanilang dampa. Ang bawat patak ng tubig ngayon ay tila ang malamig na ulan nung gabing iyon. Ulan na naghiwalay sa kanila. Ulan na naging saksi sa kanyang pagbenta ng sariling dangal.
para lamang hindi mamatay sa gutom ang kanyang mga anak. Hindi alam ni Caspian na ang bawat pag-alipusta niya ay tinatanggap ni Maricela bilang isang uri ng parusa, isang pinansya para sa 15 taon ng pangungulila. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ng matanda. Ito na ba ang turing ipinangako mong itatayo para sa amin, Caspian? Isang turing gawa sa bato, ngunit bakit tila ang loob nito ay mas malamig pa sa gabi ng bagyo? Sa malayo, narinig ang malungkot na himig ng isang piano. Si Thalia iyon, ang kanyang anak na babae, na dati ay halos hindi makahinga dahil sa hika, ngayon ay tumutugtog ng isang obra na puno ng lumbay. Ang tunog ng piano ay tila mga daliri ng isang kaluluwang humihingi ng saklolo. Naglalakbay sa mga pasilyo ng mansyon hanggang sa makarating sa puso ni Maricela na tila unti-unting nadudurog. Ano pang tinitingin-tingin mo diyan? Sabi ko, linisin mo. Sigaw ni Caspian. Nagmamadaling ikinuskos ni Maricela ang basahan sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinapatak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang ina, hindi siya isang tao. Siya ay isang anino lamang ng nakaraan na pilit binubura ng kanyang sariling dugo. Tumalikod si Caspian at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng giyera laban sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Hindi niya alam na sa bawat paghamak niya sa matanda ay may isang lihim na dahan-dahang nabubulok sa dilim. Isang lihim na kapag nabunyag ay magpapaguho sa lahat ng kinalalagyan niya ngayon. Nanatiling nakaluhod si Maricela, mag-isa sa gitna ng karangyaan habang ang lamig ng marmol ay nanunuot sa kanyang mga buto. Huwag mong dungisan ang sapatos ko ng iyong hiningang amoy lupa, matanda. Ang boses ni Zendaya ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng umaga sa loob ng mansyon. Pumasok siya sa silid na tila isang reyna, balot ng mamahaling sutla at amoy ng banyagang pabango na sadyang nakahihilo sa tapang. Sa tabi niya, si Caspian ay nakaupo sa kanyang hapag, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Tila walang naririnig, tila ang presensya ng matandang babaeng nakaluhod sa sahig ay bahagi lamang ng mga kagamitang walang buhay. Si Maricela ay kasalukuyang nagpupunas ng mga paa ng lamesa nang maramdaman niya ang bigat ng isang matulis na takong sa likod ng kanyang palad. Hindi ito aksidente. Dahan-dahang idiniin ni Zendaya ang kanyang sapatos, tinitignan ang reaksyon ng matanda, habang ang balat nito ay uwent-unting namumula at nangingitim sa ilalim ng bigat. Isang pigil na daing ang kumawala sa mga labi ni Maricela, ngunit agad niya itong kinagat upang hindi marinig ng kanyang anak. Ang sakit na nanggagaling sa matulis na takong ni Zendaya ay tila gumuguhit hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang hapdi na dulot ng pananahimik ni Caspian. Nakikita ng kanyang anak ang ginagawa sa kanya. Nararamdaman nito ang tensyon sa hangin, ngunit nanatiling nakatitig ang lalaki sa hawak na tablet. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na yari sa yelo. Zendaya, stop it! You're wasting your energy on a piece of trash. Malamig na wika ni Caspian. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala para sa matanda. Ngumiti ng mapait si Zendaya at dahan-dahang inalis ang kanyang paa. Ngunit bago niya ito tuluyang bitawan, ay muli niyang idiniin ang sapatos sa nangingitim ng balat ni Maricela. I'm just teaching her a lesson, babe. Ang mga ganitong uri ng tao, kailangang turuan kung saan ang lulugar nila. Right, manang? Opo, ma'am. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Maricela, habang pilit na itinatago ang nanginginig niyang kamay sa likod ng kanyang apron. Ang bawat salita ni Zendaya ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang babaeng ito, ang pakakasalan ng kanyang anak. Isang babaeng ang puso ay kasing itim ng uling, ngunit sa paningin ni Caspian ay isang anghel na nagligtas sa kanya mula sa kahirapan. Tumayo si Caspian at lumapit sa kanila.
Ang kanyang anino ay bumalot sa nanghihinang katawan ni Maricela. Prepare the garden for the afternoon tea. Make sure everything is perfect. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga business partners ko dahil lang sa kapabayaan mo. Habang naglalakad palayo ang dalawa, naiwan si Maricela na mag-isa sa gitna ng marangyang sala. Ang amoy ng mamahaling wax at pabango ay tila sumasakal sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik sa Dasmariñas sa gitna ng maputing pilapil ng asin. Naalala niya ang maliit na Caspian na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga kamay nito ay puno ng putik, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Paano naging ganito kalayo ang batang yon sa lalaking nakatayo sa harap niya ngayon? Dahan-dahang tumayo si Maricela. Ang kanyang mga tuhod ay lumalangot-ngot sa bawat galaw. Ang bawat hakbang patungo sa kusina ay tila isang pasakit, ngunit kailangang niyang magtiis. Ang bawat pagtitiis niya ay isang patak ng langis sa lamparan ng buhay ni Caspian. Ngunit sa dilim ng pasilyo, muling lumitaw si Zendaya. Wala na si Caspian sa tabi nito at ang mapagkunwaring ng ngiti ng dalaga ay napalitan ng isang mapanganib na titig. Humakbang ito palapit kay Maricela hanggang sa maramdaman ng matanda ang mainit at mabahong hininga ng puot sa kanyang mukha. I know your face, old woman. Bulong ni Zendaya. Ang boses ay tila isang ahas na nanunubok. I saw that look in your eyes when you look at Caspian. It's not a look of a servant. It's a look of someone who thinks she belongs here. Nanigas ang buong katawan ni Maricela. Hindi ko po kayo naiintindihan, ma'am. Don't play innocent with me. I've done my research about my fiancé's past. And although his father was a nobody, he had a wife who vanished into thin air. Muling lumapit si Zendaya. Ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay marahang dumaan sa balikat ni Maricela. Tila nananakot. If you are who I think you are, better leave now. Dahil kung akala mo ay makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa yaman ni Caspian, nagkakamali ka. I will burn this house down before I let a dirty peasant like you ruin our wedding. Ang puso ni Maricela ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang lihim na pilit niyang ibinabaon, sa limot ay tila unti-unti nang hinuhukay ng maling mga kamay. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang tanging naiisip niya ay ang kaligtasan ni Caspian. Kung malalaman ng kanyang anak ang katotohanan sa maling paraan, baka tuluyan itong mawasak. Wala po akong hinihinging kahit ano, ma'am. Narito lang po ako para magsilbi. Sagot ni Maricela. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig. Good. Then serve well. Ani Zendaya bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang takong ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang maiwang mag-isa, hindi na napigilan ni Maricela ang isang matinding ubo. Dinaklot niya ang kanyang dibdib. Ang bawat pag-ubo ay tila humahati sa kanyang hininga. Kinuha niya ang kanyang panyo at itinapat sa kanyang bibig. Nang iurong niya ang tela, ang puting kulay nito ay nabahiran ng isang matingkad na pulang mantsa. Ang dugo sa kanyang panyo ay tila isang orasan na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang oras ay mabilis na nauubos. Ngunit sa halip na matakot para sa sarili, ang tanging dalangin ni Maricela ay sana ay bigyan pa siya ng tadhana ng sapat na lakas upang masigurong hindi muling madudumihan ang pangalan ng kanyang anak. Sa kabilang bahagi ng mansyon, narinig niya ang tawag ni Caspian. Galit, naiinip. Isang tawag na tila isang huling hiling ng isang anak sa isang inang hindi niya kinikilala. Bakit tila amoy dagat ang bawat sulok ng mansyong ito simula nang dumating ka? Ang boses ni Caspian ay nanggagaling sa dilim ng pasilyo, malamig at mapanghusga. Nakatayo siya sa itaas ng engrandeng hagdanan, nakatanaw sa ibaba kung saan pilit na itinatago ni Maricela ang kanyang pagod. Ang matanda ay kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumikilos na tila may sariling isip
Tila bawat talulot ay isang sugat na kailangang gamutin. Hindi sumagot si Maricela. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang paningin ay nakapako sa mga puting rosas na tila mga ulap sa gitna ng karangyaan. Ngunit sa kanyang isipan, ang amoy ng dagat na binanggit ni Caspian ay hindi galing sa pabango o anumang kemikal. Ito ay ang amoy ng alat mula sa Dasmariñas, ang amoy ng pawis, ng luhang natuyo sa pisngi, at ng mga kristal ng asin na naging tanging saksi sa kanilang kahirapan. Sinasabi ko sa iyo, matanda, muling wika ni Caspian habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pintig ng puso sa katahimikan ng gabi. Ang mga taong katulad mo ay nagdadala ng malas, amoy kahirapan ng bawat bakas na iniwan mo sa sahig na nililinis mo. Huminto si Caspian sa tapat ni Maricela. Sa malapitang distansya, nakita niya ang panginginig ng mga daliri ng matanda. Isang pamilyar na kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng kanyang galit. May kung ano sa bawat kilos ni Maricela, ang paraan ng paghawak nito sa mga bagay, ang marahang pagyuko ng ulo, na tila isang aninong pilit na humahabol sa kanyang mga alaala. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang tunog ng mga patak sa bubong at sa mga salaming bintana ay tila mga libu-libong daliring kumakatok, humihingi ng katarungan. Sa bawat pagkulog, tila bumabalik si Caspian sa gabing iyon, 15 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang lamig, ang tubig na pumapasok sa loob ng kanilang dampa, ang boses ng kanyang ina na nangangako ng kaligtasan bago ito tuluyang lumabas sa gitna ng unos kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Naalala niya kung paano niya niyakap si Thalia habang ang kanyang puso ay unti-unting nagiging bato, tila isang kristal ng asin na tumitigas sa ilalim ng init ng galit. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Caspian. Ang boses ay puno ng pangungutya. Hindi na malaya ni Maricela na ang kanyang mga mata ay naging lawa na ng luha. "Pasensya na po, sir. Naalala ko lang po ang mga anak ko tuwing umuulan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Caspian. "Ang mga anak mo? Sigurado akong kinalimutan ka na nila, gaya ng paglimot mo sa kanila para sa pera. Ang mga taong katulad mo, Maricela, ay hindi karapat-dapat alalahanin." Kinuha ni Caspian ang isang rosas mula sa florera at dahan-dahang pinutol ang tangkay nito gamit ang kanyang mga daliri. "Tignan mo ang rosas na ito. Maganda, malinis. Ngunit kapag nahaluan ng putik mula sa bukid, wala na itong silbi. Itatapon na lang." Binitawan niya ang rosas at hinayaan itong mahulog sa paanan ni Maricela. Nang walang salita, tinalikuran niya ang matanda. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, tila may isang tinik na naiiwan sa kanyang sariling puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang bawat pag-alipusta niya sa babaeng ito ay tila isang latay na bumabalik sa kanyang sariling likuran. Habang naglalakad si Caspian patungo sa kanyang silid, narinig niya ang mahinang himig mula sa silid ng musika. Si Thalia ay muling tumutugtog, ngunit sa pagkakataong ito, ang melodiya ay mas masakit, mas malalim. Ito ang himig na palaging kinakanta ng kanilang ina noong sila ay maliliit pa. Ang balse ng asin. Tumigil si Caspian sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis. Paanong nalaman ni Thalia ang himig na yon? Akala niya ay tuluyan na nilang ibinaon ang bawat alaala ng babaeng nagtraidor sa kanila. Samantala, sa loob ng silid ng musika, hindi na malaya ni Thalia na may isang tao sa labas ng pintuan. Nakapikit ang kanyang mga mata, habang ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga puti at itim na tiklado ng piano. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang isang babaeng nakangiti sa gitna ng bukiran. Ang mga kamay ay puno ng puting asin na nagniningning sa ilalim ng araw. Biglang tumigil si Thalia nang may marinig siyang kalansing mula sa gilid ng piano.
Isang lumang laket ang nalaglag mula sa loob ng cover ng piano, isang bagay na tila matagal nang nakatago roon. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa loob ng laket, may isang kupas na larawan ng dalawang bata at isang babaeng may napakagandang ngiti. Ang babae sa larawan ay may parehong nunal sa ibaba ng kaliwang mata, eksaktong katulad ng sa bagong katulong na si Maricela. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Si Caspian ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at namumuong galit. Ano yang hawak mo, Talia? Ang tanong ni Caspian, ang boses ay tila isang babala ng isang mas malaking bagyong paparating. Nanigas si Talia. Ang lihim ng nakaraan ay tila handa ng sumabog sa gitna ng kanilang marangyang tahanan. Ibigay mo sa akin ang basurang yan, Talia. Ngayon din. Ang boses ni Caspian ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa marupok na katahimikan ng silid ng musika. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng lamig, ay nag-aapoy na ngayon sa galit habang nakatitig sa locket na mahigpit na hawak ng kanyang kapatid. Si Talia ay napaurong. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na katawan ng piano. Ang bawat daliri niya ay nanginginig. Pilit na itinatago ang tanging piraso ng katotohanan na natitira sa kanilang wasak na pagkabata. Caspian, please. Isang laket lang ito. Hayaan mo na sa akin ang isang bagay na magpapaalala sa mukha ni Inay. Ina? Wala tayong ina, Talia. Isang hakbang ang ginawa ni Caspian, mabilis at mapanganib. Ang babaeng nasa larawang yan ay matagal na nating ibinaon sa putik ng Dasmariñas. Ang babaeng yan ay namatay na noong gabing mas pinili niya ang luho kaysa sa atin. Huwag mong hahayaan na lasunin muli ng kanyang mga mata ang isipan mo. Hinitak ni Caspian ang laket mula sa kamay ni Talia. Ang tunog ng naputol na kadena ay tila isang huling hiling na hindi napagbigyan. Hindi man lamang tinignan ni Caspian ang larawan sa loob. Itinago niya ito sa kanyang bulsa nang may pait sa kanyang mga labi. Sa labas, ang ulan ay tila nanunumbat. Ang bawat patak sa bintana ay tila mga luhang hindi maubos-ubos. Samantala, sa malawak na hardin ng mansyon, si Maricela ay nakaluhod sa gitna ng init ng sikat ng araw na sumunod matapos ang ulan. Ang singaw ng lupa ay tila sumasakal sa kanyang nanghihinang katawan. Sa ilalim ng utos ni Zendaya, kailangang ihanda ni Maricela ang lahat para sa afternoon tea ng mga matataas na tao. Ang bawat upuan ay kailangang tapat sa sikat ng araw. Ang bawat tasa ay kailangang kumikinang na tila mga bituin. Bilisan mo, matanda. Darating na si Papa at ang mga kasosyo ni Caspian. Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng daliri sa mga kristal na yan, wika ni Zendaya habang masayang pinapaypayan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng pananabik, tila isang batang naghihintay na makakita ng isang dula-dulaan ng sakit. Dumating ang mga panauhin. Isa-isang bumaba. Mula sa mga mamahaling sasakyan, ang mga taong ang bawat salita ay katumbas ng milyon-milyong piso. Sa dulo ng pila, lumabas ang isang lalaking may maputing buhok ngunit may mga matang tila sa isang buwaya, si Don Teodoro. Nang makita ni Maricela ang anino ng lalaki sa damuhan, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat hininga niya ay naging isang dusa. Ang bawat hakbang ni Don Teodoro palapit sa lamesa ay tila isang tunog ng martilyo sa kabaong ng kanyang mga lihim. Maricela, magsilbi ka na ng tsa, utos ni Zendaya ng may mapanuring na ngiti. Dahan-dahang lumapit si Maricela. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tray na kanyang dala. Ang bawat tasa ay tila tumatalbog sa tindi ng panginginig ng kanyang mga kamay. Nang marating niya ang pwesto ni Don Teodoro, kinuha niya ang tsa upang ilapag ito. Ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, hindi sinasadyang nasagi ni Zendaya ang siko ni Maricela.
Ang mainit na tsa ay tumapon sa kamay ng matanda at sa mamahaling sapatos ni Don Teodoro. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ng tasa ang bumasag sa usapan ng mga panauhin. Ano ka ba? Napakatanda mo na nga. Wala ka pang pakinabang, sigaw ni Zendaya. Look what you did to my father's shoes. Napakamahal niyan, higit pa sa buhay mo. Napaluhod si Maricela sa damuhan. Pilit na pinupunasan ang sapatos ng lalaki gamit ang kanyang sariling apron. Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa hardin. Lumapit si Caspian. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaluhod sa paanan ng lalaking sumira sa kanilang buhay, ngunit wala siyang ginawa. Ang kanyang pagtitiis ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang pagkatao. Dahan-dahang yumuko si Don Teodoro. Hinawakan niya ang baba ni Maricela at pilit itong iniharap sa kanya. Ang mga mata ng matandang babae ay puno ng takot, habang ang mga mata ng lalaki ay kislap ng isang demonyong muling nakatagpo ng kanyang biktima. Masyadong pamilyar ang mga matang ito, bulong ni Don Teodoro. Ang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Maricela. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kapangyarihan. Saan nga ba tayo huling nagkita, Maricela? Sa tabing dagat ba ng Dasmariñas o sa piling ng mga utang na hindi mo nabayaran? Nanigas si Maricela. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Tumingin si Don Teodoro kay Caspian at pagkatapos ay muling bumalik ang tingin sa matanda. Alam mo ba, Mr. Caspian, muling wika ni Don Teodoro, habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Maricela na tila ba isa itong gamit. Minsan, ang mga lihim na pilit nating itinatago ay nasa harap lang pala natin, at ang asong gala na akala nating namatay na sa gutom ay narito pala sa iyong bakuran, naghihintay ng tamang pagkakataon upang kumagat muli. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Teodoro bago niya binitiwan ang baba ni Maricela nang may pandidiri. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kahoy. Sa malayo, narinig niya ang mahinang ubo ni Talia sa loob ng bahay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang bagyo ay hindi pa tapos, na ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Bumulong si Don Teodoro kay Maricela nang siya lamang ang makarinig, habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap. Huwag kang mag-alala, Maricela. Hindi ko sasabihin sa anak mo ang tungkol sa atin, hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko mula sa kanya. At kapag nakuha ko na ang yaman ni Caspian, ikaw mismo ang sisipa ko pabalik sa putikan. Nanatiling nakatayo si Maricela sa gitna ng sikat ng araw, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila binalot ng isang napakalamig na kadiliman. Ano na namang drama ito, Maricela? Tumayo ka riyan at wag mo akong idaan sa paawa mong sining. Ang tinig ni Caspian ay umalingaw-ngaw sa madilim at malamig na silid ng aklatan. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang lampara sa ibabaw ng mesa, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga multong nagmamasid. Sa sahig, nakasandal si Maricela sa gilid ng isang malaking estante ng mga libro. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga labi ay nangingitim, at ang kanyang hininga ay gumuho sa bawat pagsubok niyang humugot ng hangin. Kanina lang ay inuutusan siya ni Caspian na ayusin ang mga dokumento, ngunit sa gitna ng paggawa ay naramdaman ni Maricela ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib, tila may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang baga. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig nang walang babala. Lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bagay sa ibabaw ng alpombra. Lumapit si Caspian. Ang kanyang mga sapatos ay marahang humahakbang sa dilim. Akala niya ay nagpapanggap lamang ang matanda upang makakuha ng atensyon o awa.
Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga payat na kamay ni Maricela, may kung anong kaba ang dumaan sa kanyang sistema. Sabi ko tumayo ka. Muling sigaw ni Caspian, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong pag-aalinlangan ang kanyang boses. Yumuko siya at hinawakan ng balikat ng matanda upang pilitin itong tumayo. Doon niya naramdaman ang labis na init ng balat ni Maricela. Tila ba ito ay isang uling na nagbabaga sa gitna ng lamig ng gabi. Mabilis na binawi ni Caspian ang kanyang kamay. Sa paggalaw ni Maricela, may isang maliit na supot ng plastik ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang tunog ng pagtama ng mga bote ng gamot sa sahig ay tila isang babala. Dahan-dahang pinulot ni Caspian ang plastik. Sa loob nito ay may 3 bote ng gamot na galing sa isang pampublikong ospital. Mga gamot na ang tatak ay para sa mga malalalang sakit sa baga at pampakalma ng matinding kirot. May isang piraso ng papel na nakatiklop sa loob, luma at tila paulit-ulit ng binasa dahil sa mga marka ng tupi nito. Ano ito? Tanong ni Caspian. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila natatakot sa sagot. Hindi makasagot si Maricela. Ang tanging nagawa niya ay tignan ng kanyang anak nang may mga matang puno ng pagmamahal at pagsisisi. Gusto niyang sabihin na ayos lang siya, na huwag itong mag-alala. Ngunit ang bawat hininga niya ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Binuklat ni Caspian ang papel. Ang liwanag ng lampara ay tumama sa mga salitang nakasulat sa itim na tinta. Ito ay isang medical certificate. May petsang 6 na buwan na ang nakalilipas. Diagnosis: Advanced Stage Lung Carcinoma, Stage 4. Sa ibaba ng papel may isang maikling sulat kamay mula sa doktor. Isang paalala na tila isang hatol ng kamatayan. Palliative care na lamang ang mairekomenda. Ang pasyente ay meron na lamang natitirang kaunting buwan. Kailangan ng sapat na pahinga at iwasan ang matinding stress. Ang mundo ni Caspian ay tila huminto sa pag-ikot. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Maricela, ang babaeng 15 taon niyang kinamuhian, ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng pinagtrabaho niya ng husto at minaltrato sa loob ng sarili niyang bahay. Ang matandang babaeng ito, na pilit niyang dinudurog ang pagkatao araw-araw, ay dahan-dahan na palang kinakain ng kamatayan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Caspian. Ang kanyang galit ay tila isang pader na biglang gumuho. Iniwan siyang hubad at sugatan sa gitna ng katotohanan. Bakit ka narito? Kung may sakit ka, bakit ka nagtatrabaho bilang katulong? Bakit mo hinahayaan na tratuhin kita ng ganito? Pilit na iginalaw ni Maricela ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang dulo ng pantalon ni Caspian, isang mahinang haplos na tila humihingi ng patawad. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa pagkakataong masilayan ng kanyang anak bago ang huling pagpikit. Ngunit bago pa man makapagsalita si Caspian, bumukas ang pinto ng aklatan. Si Zendaya ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka at inis. Caspian, anong nangyayari rito? Bakit mo hawak ang basurang yan? Tanong ni Zendaya habang papalapit. Nang makita niya ang papel sa kamay ni Caspian, mabilis niya itong inagaw. Binasa ni Zendaya ang sulat at isang mapang uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Stage 4? Oh my God, Caspian! Kaya pala siya pumasok dito. Gagamitin ka lang niya para pambayad sa hospital bills niya. She's dying, and she wants to drag you down with her expenses. Napakatuso mo talaga, matanda. Tumingin si Zendaya kay Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ipalabas mo na siya ngayon din, Caspian. Ayaw kong may mamatay na pulubi sa loob ng bahay natin. Malas yan sa kasal natin! Nanatiling nakatitig si Caspian sa kanyang ina na nakaluhod pa rin sa sahig. Tila hindi naririnig ang mga salita ng kanyang tunay na mapanirang kasintahan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang kasagutan.
Ang lihim ng sakit ni Maricela ay naging isang bagong unos sa gitna ng mansyon. Ngunit sa likod ng bawat gamot at bawat ubo, may isang mas malalim pang sikreto ang hindi pa nabubunyag. Isang sikreto na maging si Maricela ay natatakot na mabitawan. Magnanakaw. Isang may sakit na magnanakaw na nagpapanggap na kaawa-awa. Ang boses ni Zendaya ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng marangyang silid tulugan ni Caspian. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa paanan niya, nakaluhod si Maricela sa gitna ng nagkalat na mga kagamitan mula sa kanyang maliit na bag. Isang luma at kupas na pitaka, ilang piraso ng tuyong tinapay, at ang mga bote ng gamot na kanina lamang ay naging mitya ng pag-aalinlangan ni Caspian. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng iyon, nagniningning ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Ang isang kwintas na may malalaking diamante, ang Blue Heart of Forbes, na pagmamay-ari ni Zendaya. Si Caspian ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit na bato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Matapos niyang malaman ang tungkol sa sakit ng matanda, binalot siya ng isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng pait at awa. Ngunit ang imaheng nakikita niya ngayon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang natutulog na puot. Hindi ko po yan kinuha, sir. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Pagsusumamo ni Maricela, ang kanyang boses ay halos pabulong dahil sa hirap ng paghinga. Ang bawat salita niya ay tila isang gumuho na pangarap. Hindi ko po magagawang magnakaw. Narito lang po ako para magsilbi. Magsilbi? O para ubusin ang laman ng vault ni Caspian? Singal ni Zendaya. Lumapit siya kay Maricela at marahas na hinablot ang kwintas mula sa sahig. Kaya pala panay ang dikit mo sa aklatan kanina. Kaya pala nagkunwari kang nahihimatay para makuha ang atensyon ni Caspian habang ninanakaw mo ang pinakaimportanteng alahas ko. Tumingin si Zendaya kay Caspian. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha ng pagkukunwari. Caspian, babe, nakikita mo na. This is why you should never trust these kinds of people. Gagamitin nila ang sakit nila, ang kahirapan nila, para makuha ang gusto nila. She is a professional manipulator. Dahan-dahang lumapit si Caspian kay Maricela. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng hatol sa katahimikan ng silid. Yumuko siya at tinitigan ng matanda sa mga mata. Sa loob ng ilang saglit, nakita niya ang isang refleksyon ng katapatan sa mga mata ni Maricela. Ngunit agad itong natakpan ng alaala ng gabing iniwan siya ng kanyang ina sa gitna ng bagyo para sa pera ni Don Teodoro. Binalaan na kita, Maricela. Ang sabi ni Caspian, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Sabi ko sa'yo, huwag mong susubukan ang pasensya ko. Binigyan kita ng pagkakataon kahit na alam kong masama kang tao. Ngunit ang nakawan ang babaeng pakakasalan ko sa loob ng sarili kong bahay. Iyan ay hindi ko mapapalampas. Sir, parang awa niyo na po. Itanong niyo po kay Talia. Alam niyo pong hindi ko magagawa yan. Pag-iyak ni Maricela, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa dulo ng sapatos ni Caspian. Huwag mong idadamay ang kapatid ko sa mga kasinungalingan mo. Sigaw ni Caspian. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na muling nagliyab, mas matindi at mas mapangwasak. Kinuha ni Caspian ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa screen. Caspian, anong gagawin mo? Tanong ni Zendaya, bagaman alam na niya ang sagot at lihim na nagdiriwang sa kanyang isipan. Tinatawagan ko ang mga awtoridad. Sagot ni Caspian nang hindi tumitingin sa matanda. Dadalhin siya sa presinto. Doon niya ipaliwanag ang lahat ng drama niya tungkol sa sakit at sa kwintas na yan. Nanigas ang buong katawan ni Maricela. Ang selda ay tila isang kabaong na dahan-dahang bumubukas
para sa kanya. Sa kanyang kalagayan, alam niyang hindi na niya kakayanin ang lamig at hirap sa loob ng kulungan. Ngunit masigit na masakit ang katotohanang ang sarili niyang anak ang magpapasok sa kanya sa madilim na silid na yon. "Caspian, anak!" Ang mahinang bulong ni Maricela na tanging siya lamang ang nakarinig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na pagpanaw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Talia. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at takot. "Anong nangyayari rito? Bakit may mga pulis sa labas ng gate?" Tumingin si Talia sa kanyang kuya pagkatapos sa isa nakaluhod na si Maricela at sa kwintas na hawak ni Zandaya. Isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang locket na kinuha ni Caspian at ang mukha ng babaeng nasa larawan. "Kuya, sandali lang! Huwag mong gawin ito!" Sigaw ni Talia habang humaharang sa pagitan ni Caspian at ni Maricela. "Umalis ka riyan, Talia. Magnanakaw ang babaeng ito. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya," ani Caspian. "Hindi siya magnanakaw." Muling sigaw ni Talia, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot ngunit puno ng paninindigan. "Kuya, may nakita ako. May narinig ako sa silid ni Zandaya kanina bago mangyari ito." Tumigil si Caspian. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Si Zandaya ay biglang namutla. Ang kanyang hawak sa kwintas ay humigpit hanggang sa mabaon ang mga diamante sa kanyang palad. Ngunit bago pa makapagsalita si Talia, isang malakas na tunog ng pag-ubo ang namayani sa silid. Si Maricela ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Nang alisin niya ang kanyang kamay, ang sahig na marmol ay nabahira ng sariwa at matingkad na pulang dugo. Ang ingay ng sirena ng pulis sa labas ay tila isang malungkot na musika na sumasaliw sa pagbagsak ng katawan ng isang inang walang ibang hangad kundi ang mahalin ng mga anak na pilit siyang itinataboy sa bingit ng kamatayan. Huwag kang hihiga sa sahig, lalong hihina ang baga mo. Ito, gamitin mo ang tupit-tuping karton na ito. Ang boses ng isang kapwa banyaga sa loob ng madilim na selda ay tila isang malayo at malabong bulong sa pandinig ni Maricela. Nakasandal siya sa malamig at malagkit na pader ng presinto. Ang kanyang mga tuhod ay nakatupi hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang huni ng hirap, tila isang sirang mekanismo na pilit na pinatatakbo. Ang amoy ng ihi, kalawang at semento ay naging masangsang na kumot na bumabalot sa kanya sa gitna ng kadiliman. Dito siya dinala ng kanyang sariling dugo. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Caspian, ang galit sa mga mata nito, ang pandidiri sa mga labi, at ang kamay na humawak sa telepono upang tawagan ang mga pulis. Ang sakit ng sakit na stage 4 na cancer ay tila wala na kumpara sa sugat na iniwan ng pagtataksil ng sariling anak. Sa kabilang panig ng rehas, narinig ang marahang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang pintig ng kaba sa dibdib ni Maricela. Huminto ang mga hakbang sa tapat ng kanyang selda. "Inay." Isang pabulong na tawag ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Maricela ang kanyang ulo. Doon, sa kabila ng mga bakal na rehas, nakatayo si Talia. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. "Talia, bakit ka narito? Gabi na, mapapagalitan ka ng kuya mo." Mahinang wika ni Maricela. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses kahit na ang bawat salita ay tila isang paghila ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. "Hindi ko na kaya, inay. Hindi ko na kayang makitang nagdurusa ka rito habang si kuya ay nagpapakabulag sa mga kasinungalingan ni Zandaya." Hikbi ni Talia. Inabot niya ang kamay ng kanyang ina sa pagitan ng mga rehas.
Ang init ng palad ni Thalia ay tila isang banal na lunas sa nanlalamig na katawan ni Maricela. Nakita ko po ang ginawa ni Zendaya. Alam ko pong siya ang naglagay ng kwintas sa bag niyo. Pero natatakot ako. Natatakot ako kay kuya. Umiling si Maricela. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga ngalabi. Huwag kang matakot sa kuya mo. Galit lang siya dahil nasaktan ko siya noon. Karapatan niyang magalit, Thalia. Karapatan niyang itapon ako rito. Pero hindi mo siya sinaktan dahil sa gusto mo. Alam ko ang totoo, inay. Inilabas ni Thalia mula sa kanyang bag ang isang luma at kupas na sobre. Ang sobreng nahanap niya sa kanilang lumang dampa sa Dasmariñas. Ang mga resibong ito, ang mga pets, 15 taon kang nagpapadala ng pera para sa pag-aaral namin ni kuya. 15 taon mong tinitiis ang gutom para lang masiguro na hindi kami mamatay sa hirap. Bakit hindi mo sinabi kay kuya? Bakit hinayaan mong isipin niyang kinalimutan mo kami? Napaiyak ng tuluyan si Maricela. Ang lihim na pilit niyang itinatago upang hindi madumihan ng dangal ng kanilang yumaong ama. At upang hindi sila tugisin ni Don Teodoro, ay hawak na ngayon ng kanyang anak. Dahil mas madaling mamatay na kinamumuhian kaysa mamatay na may panganib na nakasunod sa inyo. Thalia, bulong ni Maricela. Ang tatay niyo, may utang siya kay Teodoro. Ang tanging paraan para hindi kayo patayin ay ang sumama ako sa kanya. Ang perang ipinapadala ko, galing iyon sa bawat patak ng dugo ko sa pagtatrabaho sa ibang bayan, palihim, malayo sa mga mata ni Teodoro. Habang nag-uusap ang mag-ina, hindi nila alam na sa madilim na sulok ng pasilyo, may isang aninong nakatayo. Si Caspian ay naroon, nakasandal sa pader. Ang kanyang buong katawan ay naninigas. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ni Maricela ay tila isang kulog na nagpagguho sa mundong binuo niya sa loob ng 15 taon. Ang kanyang puso, na akala niya ay gawa sa matigas na bato, ay tila ont-unting nagiging buhangin. Ang bawat pag-alipusta niya, ang bawat sampal ng salita, at ang pagpapakulong niya sa kanyang ina, ay tila mga multong bumabalik upang sakalin siya. Biglang narinig ang isang malakas at nakakangilong tunog ng pag-ubo mula sa loob ng selda. Si Maricela ay muling napaubo ng matindi. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat bugso. Sa pagkakataong ito, hindi lamang laway ang lumabas. Isang malaking mantsa ng dugo ang kumalat sa semento. Inay! Tulong! Guard, tulungan niyo ang ina ko! Sigaw ni Thalia, ang boses ay puno ng desperasyon. Lalapit na sana si Caspian. Ang kanyang mga paa ay handa ng tumakbo patungo sa rehas, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa security ng mansyon. Sir Caspian, si Don Teodoro po. Kasama si Ma'am Zendaya. Sa pilitan po nilang binubuksan ang inyong safe sa opisina. May bitbit po silang mga dokumento tungkol sa inyong kumpanya. Napahinto si Caspian. Sa isang panig, ang kanyang inang naghihingalo sa loob ng selda dahil sa kanyang pagkakamali. Sa kabilang panig, ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan at ngayon ay balak nakawin ang kanyang kinabukasan. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay narito na. Sino ang ililigtas niya? Ang kanyang dangal at yaman? O ang inang 15 taon niyang pinagkaitan ng pagmamahal? Sa loob ng selda, ang paningin ni Maricela ay tuluyan ng nagdilim. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Thalia na tumatawag sa kanyang pangalan at ang malayo, ngunit pamilyar na amoy ng asin mula sa kanyang kabataan. Ang bawat butil ng asin na kinabuhayan natin ay nagmula sa mga luhang hindi mo ipinakita sa amin, inay. Ang tinig ni Caspian ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng pagsisising tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa tapat ng rehas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na bakal. Pinapanood niya ang kanyang kapatid na si Thalia
Napilit na inaalalayan ang kanilang ina, na tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Caspian. Gamit ang kanyang kapangyarihan at koneksyon, mabilis niyang napakiusapan ang mga awtoridad. Ang mga dokumentong hawak ni Talia, ang mga resibo ng perang ipinapadala ni Maricela sa loob ng 15 taon, ay sapat na upang magkaroon ng duda sa motibo ng bintang ni Zendaya. Ngunit higit sa lahat, ang duguang panyo ni Maricela ang naging huling hiling para sa makataong pagpapalaya. Dadali natin siya sa Ospital Talia. Ngayon din, wika ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may kasamang pait na hindi maikakaila. Habang lulan ng kanyang sasakyan patungo sa pinakamalapit na paggamutan, ang katahimikan sa loob ay tila sumasakal. Nakasandal ang ulo ni Maricela sa balikat ni Talia. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang hininga ay maririnig na tila isang huni ng pagod na ibon. Paminsan-minsan, tumitingin si Caspian sa rearview mirror. Sa bawat pagkakataong magtatama ang paningin nila sa salamin, tila may 1,000 patalim na sumasaksak sa puso ng lalaki. Matapos masigurong ligtas at nasa ilalim na ng kalinga ng mga doktor ang kanilang ina, hinawakan ni Talia ang braso ni Caspian. "Kuya, kailangan nating bumalik. Hindi sa mansyon, kundi sa Dasmariñas, doon sa lumang dampa ni Lola Amara. Siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan." Ang biyahe patungo sa Dasmariñas ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bangungot. Habang papalapit sila sa malawak na bukiran ng asin, ang amoy ng alat at dagat ay nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan. Ito ang amoy na 15 taon na pilit na tinatakasan ni Caspian, ngunit ngayon ay tila isang yakap na sumasalubong sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at sirang barong-barong na gawa sa nabulok na kawayan at tagpi-tagping yero. Sa labas, nakaupo ang isang matandang babae na may malabong mga mata, si Lola Amara. Ang kanyang balat ay tila tuyong lupa sa ilalim ng init ng araw. "Lola Amara," tawag ni Talia habang papalapit. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Nang marinig ang tinig, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagbalik na pala ang mga anak ng asin. Alam kong darating ang araw na ito. Pumasok sila sa loob ng maliit na dampa. Ang bawat sulok nito ay amoy alikabok at lumang alaala. Naupo si Caspian sa isang sirang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na gawa sa lupa. "Lola, sabihin niyo po ang totoo." Pagsusumamo ni Caspian, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Bakit kami iniwan ni Inay? Bakit siya sumama kay Don Teodoro?" Huminga ng malalim si Lola Amara. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang hangin na dumadaan sa mga bitak ng kawayan. "Hindi sumama ang iyong ina dahil sa luho, Caspian. Sumama siya dahil binalot ng utang ang inyong ama bago ito mamatay. Utang sa sugal at utang sa buhay kay Teodoro." Ikinuwento ni Lola Amara ang gabing hindi malilimutan ni Caspian. Ang gabing akala niya ay ipinagpalit sila sa salapi. Noong gabing iyon, tinutukan ng baril ni Teodoro ang iyong ulo habang natutulog ka, Caspian. Sabi niya, kung hindi sasama si Maricela sa kanya bilang kabit at tagapagsilbi, papatayin niya kayong dalawang magkapatid at susunugin ang bukiran. Ang iyong ina, lumuhod siya sa putikan. Nagmakaawa siya na kahit anong gawin sa kanya, huwag lang kayong saktan. Tumigil ang tibok ng puso ni Caspian. Ang imahe ng kanyang ina na nakaluhod sa putik para sa kanyang buhay ay tila isang kidlat na naghati sa kanyang kaluluwa. At ang perang ipinapadala niya? Tanong ni Talia. Galing iyon sa pagbebenta niya ng sariling dugo at sa pagtatrabaho sa gabi bilang labandera sa ibang bayan nang hindi nalalaman ni Teodoro. Pagpapatuloy ni Lola Amara. Gusto niyang makaipon upang balang araw ay mabayaran ang utang ng inyong ama at makatakas kayo.
Ngunit nang mamatay ang asawa ni Teodoro, lalong naging mahigpit ang lalaki sa kanya. Ginawa siyang bilanggo sa loob ng 15 taon. Tumayo si Caspian. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. Lumabas siya ng dampa at humarap sa malawak na bukiran ng asin. Ang bawat puting kristal na nakikita niya ay tila naging mga alaala ng bawat sakripisyo ng kanyang ina na tinapakan niya ng walang pakundangan. "Patawad, inay." Sigaw ni Caspian sa hangin, ngunit ang tanging sumagot ay ang hampas ng alon sa malayo. Biglang tumunog ang telepono ni Caspian. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. "Sir Caspian, kailangan niyo pong bumalik dito sa ospital. Nagkaroon po ng komplikasyon ng inyong ina. At may mga taong naghahanap sa kanya rito. Si Don Teodoro at ang mga tauhan niya. Sinasabi nilang may legal na karapatan sila sa pasyente dahil sa isang dokumentong pinirmahan ni Maricela noong unang panahon." Ang cliffhanger ay muling humampas. Hindi pa tapos ang paghihiganti ni Don Teodoro. Sa oras na malapit na ang katapusan ni Maricela, nais pa rin siyang angkinin ng demonyo ng kanilang nakaraan. "Talia, tara na!" Sigaw ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay muling nag-apoy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito apoy ng puot sa kanyang ina, kundi apoy ng katarungan para sa babaeng nag-alay ng lahat para sa kanya. Ang biyahe pabalik sa lungsod ay naging isang karera, laban sa kamatayan at laban sa isang kasamaan na handang lamunin ang huling hininga ng kanilang ina. "Ilabas niyo ang babaeng yan. Akin siya. Pag-aari ko ang bawat hiningang natitira sa kanya." Ang boses ni Don Teodoro ay umalingaw-ngaw sa malinis at puting pasilyo ng intensive care unit. Tila isang maruming mantsa sa gitna ng katahimikan ng ospital. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng silid ni Maricela. Ang kanyang mukha ay ukit ng kapangyarihan at kawalang hiyaan. Sa tabi niya, si Zendaya ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay mapula ngunit hindi dahil sa yak, kundi dahil sa puyat ng pagpaplano kung paano sasaluhin ang yaman ni Caspian kapag gumuho na ang lahat. Sa loob ng silid, sa kabila ng makapal na salamin, makikita ang tuyot at nanghihinang katawan ni Maricela. Napapalibutan siya ng mga makinang tumutunog sa bawat mahinang tibok ng kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay pilit na idinadaan sa isang plastik na tubo, tila isang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. "Sir, hindi po maaari. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon." Giit ng isang batang nurse na nanginginig ang boses habang nakaharang sa tapat ng pintuan. "Wala akong pakialam sa kondisyon niya." Sigaw ni Teodoro habang iwinawagayway ang isang kulay dilaw at lumang dokumento. Ito ay isang indemnity bond na may pirma niya 15 taon na ang nakalilipas. Nakasaad dito na hanggat hindi nababayaran ang utang ng asawa niya, ang kanyang buhay at paggawa ay mananatili sa ilalim ng aking pangangasiwa. Legal ang dokumentong ito at wala kayong karapatang pigilan ako. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na mga hakbang sa pasilyo ay tila isang dumadagundong na babala. Huminto ang lahat nang makita ang figura ni Caspian na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang Amerikana ay wala na. Ang kanyang polo ay may mantsa ng putik mula sa dasmarinyas at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng apoy na tila handang lamunin ang sinumang haharang. "Bitawan mo ang pintuan na yan, Teodoro. Kung ayaw mong ito na ang maging huling araw mo sa mundong ito." Ang boses ni Caspian ay mababa. Tila isang dagundong bago ang isang malakas na pagputok ng bulkan. "Oh, narito na pala ang dakilang negosyante," pangungutya ni Teodoro. "Nalaman mo na ba ang katotohanan, Caspian? Nalaman mo na ba na ang buhay mo ay binili ng babaeng iyan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at kahihiyan? At ngayon, ang utang na iyon ay nasa kamay ko pa rin.
Lumapit si Caspian hanggang sa magdikit ang kanilang mga dibdib. Naririnig ang mabigat na paghinga ng dalawang lalaki sa gitna ng tensyon. Ang utang na sinasabi mo ay binayaran na ni Inay ng higit pa sa sapat. 15 taon ng paghihirap, 15 taon ng pang-aalipin. Ngayon, ako naman ang sisingil sa'yo. Caspian babe, makinig ka. Sumingit si Zendaya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng kamandag. Huwag kang magpadala sa emosyon. Isang katulong lang siya. Isang may sakit na pabigat. Hayaan mo na si Papa na kumuha sa kanya. Isipin mo ang reputasyon mo, ang kasal natin. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Caspian kay Zendaya. Isang tingin na nagpatahimik sa dalaga sa isang saglit. Ang kasal natin? Zendaya, narinig ko ang lahat sa recording ng CCTV sa mansyon bago ako umalis. Alam ko na ang tungkol sa kwintas. Alam ko na ang lahat ng pakikipagsabwatan mo sa ama mo upang unti-unting limasan ang mga accounts ko. Namutla si Zendaya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na humahanap ng palusot. Nagkakamali ka, Caspian. Ginagawa ko lang yon para sa atin. Umalis kayo sa harap ko bago ko pa makalimutan na babae ka. Banta ni Caspian. Tumingin siya sa mga security guards ng ospital na kanina pa nakamasid. Ilabas ang mga taong ito. Ngayon din. At tawagan ang mga abogado ko. I want a restraining order filed against Don Teodoro and his daughter immediately. Hindi mo magagawa ito, Caspian. Sigaw ni Teodoro habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palayo. Hawak ko ang dokumento. Akin ang ina mo. Akin siya. Nang tuluyan nang mawala ang ingay ng mga sigaw ni Teodoro, naiwan si Caspian na nakatayo sa harap ng salamin ng ICU. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang palad sa salamin. Tila pilit na inaabot ang kamay ng kanyang ina sa kabilang panig. Ang bawat detalye ng mukha ni Maricela ay tila isang punyal sa puso ni Caspian. Ang mga kulubot sa noo nito, ang mga tuyot na labi, at ang bawat uban sa buhok nito ay nagpapaalala sa kanya ng bawat segundo ng 15 taon na namuhay ang kanyang ina sa dilim para lamang bigyan siya ng liwanag. Pumasok si Caspian sa loob ng silid, suot ang asul na hospital gown. Ang amoy ng gamot at kemikal ay tila sumasakal sa kanya. Naupo siya sa tabi ng kama ni Maricela at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito ay kasing nipis ng papel at ang init ng lagnat ay nananatili pa rin. Inay! Bulong ni Caspian. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang salitang inay ay lumabas sa kanyang mga labi nang walang halong pait, kundi puno ng pagsusumamo. Inay, gising na. Nandito na ako. Nandito na ang anak mo. Walang sagot. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng heart monitor. Ang bawat tunog ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Patawad, inay. Hikbi ni Caspian habang ibinabaon ang kanyang mukha sa mga palad ni Maricela. Patawad sa bawat sampal ng salita, sa bawat paghamak ko sa iyo sa loob ng mansyon. Hindi ko alam. Wala akong alam. Napakabulag ko. Kinuha ni Caspian ang locket na nasa kanyang bulsa, ang locket na kinuha niya kay Thalia. Binuksan niya ito at inilagay sa palad ng kanyang ina. Narito na ang larawan natin, inay. Hindi ko na ito itatapon. Itatayo ko ang toreng ipinangako ko sa iyo, pero hindi na ito tore ng galit. Itatayo ko ang isang tahanan kung saan wala ng unos na makakaabot sa atin. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa mga makinang nakakabit kay Maricela. Ang monitor ay naglabas ng mabilis at matitinding tunog ng babala. Ang linya ng tibok ng puso ay nagsimulang maging malikot hanggang sa dahan-dahang itong uminit at naging isang tuwid na linya. Nurse! Doctor! Tulong! Sigaw ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse,
Tinutulak si Caspian palayo upang simulan ang resuscitasyon. Mula sa labas ng pintuan, nakikita ni Caspian ang bawat pagbomba sa dibdib ng kanyang ina, ang bawat pagsubok ng mga doktor na ibalik ang buhay sa katawang wala ng lakas. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Caspian ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Talia iyon, umiiyak ng tahimik. Kuya, lumalaban si inay. Pero baka pagod na siya. Hindi siya pwedeng mapagod. Giit ni Caspian habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad ng maayos. Hindi pa niya nakikita ang toring ipinangako ko. Sa sandaling iyon, ang tunog ng monitor ay biglang huminto sa pagiging tuwid na linya. Isang mahina, ngunit matatag na tunog ng tibok ang muling lumitaw. Ang bawat tao sa loob ng silid ay tila nakahinga ng maluwag. Ngunit ang cliffhanger ay muling lumitaw sa hindi inaasahang paraan. Pagbukas ng mga mata ni Maricela, wala siyang nakilala. Tumingin siya kay Caspian, pagkatapos ay kay Talia. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagkilala. Tila ang lahat ng alaala ng kanyang mga anak ay tuluyan ng binura ng matinding trauma at sakit. Sino? Sino kayo? Ang mahinang tanong ni Maricela, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Napaluhod si Caspian sa tabi ng kama. Ang katarungang nakuha niya laban kay Teodoro ay tila walang silbi kung ang inang ipinaglalaban niya ay hindi na siya kilala. Mas masakit pa pala ang malimutan kaysa ang kamuhian. Ang bulong na yon ni Caspian ay tila isang tuyot na dahon na nalaglag sa gitna ng malamig at payapang silid ng ospital. Nakatitig siya sa mga mata ni Maricela. Ang mga matang dati ay puno ng pagsusumamo at lihim na pagmamahal. Ngunit ngayon ay wala nang makikita, kundi ang isang malalim at nakakatakot na kawalan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na yari sa makapal na hamog, kung saan kahit anong sigaw ni Caspian ay hindi makakarating sa kabilang panig. Sino po ba kayo? Bakit kayo umiiyak? Muling tanong ni Maricela. Ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng masukal na kagubatan. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Caspian. Isang kilos na tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa ng lalaki. Pumasok ang doktor. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay marahan at tila nagbibigay ng puwang sa nagaganap na trahedya. Mr. Caspian, ang nangyari sa iyong ina ay tinatawag nating dissociative amnesia dahil sa matinding trauma at kakulangan ng oxygen sa utak noong tumigil ang kanyang puso. Minsan, pinipili ng isipan na kalimutan ang lahat ng sakit upang makaligtas ang katawan. Dok, kailan niya kami maaalala? Tanong ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Hindi namin matiyak, malungkot na sagot ng doktor. Minsan ito ay panandalian lamang, ngunit minsan, ito ay permanenteng depensa ng utak laban sa mga alaala ng 15 taong pagdurusa. Nang makaalis ang doktor, lumapit si Caspian sa bintana ng silid. Nakatatanaw siya sa mga ilaw ng lungsod, ngunit ang nakikita niya ay ang malawak na puting bukiran ng asin sa Dasmariñas. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Maricela sa mansyon, kung paano niya ito pinaglinis ng sahig gamit ang mga kamay nito, at kung paano niya ito tinawag na basurang amoy lupa. Marahil ay tama ang tadhana. Sa loob-loob ni Caspian, pinili niyang kalimutan ako dahil ako ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang alaala. Sino nga naman ang gugustuhing makaalala sa anak na naging mas malupit pa sa kanyang kaaway? Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa loob ng ospital. Ang dating Mr. C na kinatatakutan ng lahat, ang lalaking walang puso at laging abala sa negosyo, ay naging isang anino sa tabi ng kama ni Maricela. Si Caspian mismo ang nagpupunas ng mga kamay ng kanyang ina. Siya ang nagsusubo ng pagkain at siya ang nagbabasa ng mga paboritong tula ni Maricela
noong sila ay bata pa. Ngunit sa gitna ng pag-aalaga, ang bawat pasalamat ni Maricela, "Salamat po, mabait na Ginoo," ay tila isang sampal sa mukha ni Caspian. Ang pagiging mabait na Ginoo sa paningin ng kanyang ina ay isang kabaligtaran ng katotohanan ng kanyang pagkatao noong mga nakaraang buwan. Isang hapon, habang natutulog si Maricela, pumasok si Zandaya sa silid. Wala na ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mukha ay puno ng pait. "Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Caspian? Akala mo ba ay matatakasan niyo ang utang ng pamilya niyo dahil lang nagka-amnesia ang nanay mo?" "Umalis ka rito, Zandaya," banta ni Caspian. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabayaran ang dangal na kinuha mo sa amin," sigaw ni Zandaya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. "Nag-file na si Papa ng panibagong kaso. Gagamitin namin ang dokumento ng utang ni Maricela para makuha ang shares mo sa logistics company. At kung hindi ka papayag, ilalabas namin sa media ang lahat ng dumi ng nakaraan mo, ang pagiging anak ng isang kabit at magnanakaw." Lumapit si Caspian kay Zandaya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Subukan nyo. Ipakita nyo sa mundo kung gaano kayo kademonyo. Pero tandaan mo ito, Zandaya. Ang bawat sentimo na kinuha nyo sa amin noong nakaraan, sisingilin ko na may kasamang interes. At hinding-hindi nyo na muling mahahawakan ng ina ko." Bago pa makasagot si Zandaya, biglang nagkaroon ng ingay sa loob ng silid. Nagising si Maricela at tila natatakot sa sigawan. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang monitor sa tabi niya ay naglabas ng mabilis na tunog ng babala. "Anak! Caspian!" Mahinang tawag ni Maricela sa gitna ng kanyang takot. Natigilan si Caspian. Ang pagtawag ni Maricela sa kanyang pangalan ay tila isang himala. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang mga kamay ng ina. "Inay, maalala mo na ako? Ako ito, si Caspian." Ngunit ang mga mata ni Maricela ay hindi nakatingin kay Caspian nang may pagkilala, kundi kay Zandaya. Tila bumalik ang takot sa kanyang sistema, ang takot sa 15 taong pagkakakulong. Nagsimula siyang sumigaw nang walang tunog. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang lumalabas na boses. "Ilabas niyo siya! Ilabas niyo ang babaeng yan!" sigaw ni Caspian sa mga guards. Nang mailabas si Zandaya, dahan-dahang kumalma si Maricela. Tumingin siya kay Caspian at sa isang sandali, may isang kislap ng lumang alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. Inabot niya ang mukha ni Caspian at hinaplos ang nunal sa ibaba ng kaliwang mata nito. Ang nunal na ito, kasing itim ng asin sa gabi. Bulong ni Maricela. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Caspian, ang anak ko, bakit ka narito sa madilim na kwartong ito? Nasaan si Talia? Nasaan ang bukiran?" "Nandito po kami, inay. Ligtas na po kayo." Hikbi ni Caspian habang hinahalikan ang palad ng ina. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Isang nurse ang pumasok na may dalang mga dokumento mula sa korte. "Sir Caspian, may subpena po para sa inyo. Ngayon din, kailangan niyo pong humarap sa preliminary hearing para sa kasong isinampa ni Don Teodoro. At may order po ang korte na ilipat ang custody ni Maricela sa isang state facility hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa inyong kakayahang pangalagaan siya dahil sa mga akusasyon ng physical abuse sa inyong mansyon." Nanigas si Caspian. Ang bawat pag-alipusta niya kay Maricela, noong ito ay katulong pa lamang ay naging sandata ngayon ni Teodoro upang paghiwalayin silang muli. Ang cliffhanger ng katarungan ay tila bumabalik upang parusahan siya sa kanyang mga nakaraang kasalanan. "Hindi niyo siya pwedeng kunin," sigaw ni Caspian. Ang boses ay puno ng desperasyon habang mahigpit na niyayakap ang kanyang inang muling nawawalan ng malay dahil sa pagod. Hindi sapat ang lahat ng ginto sa mundo para pambayad sa isang patak ng luha ni inay.
Ang tinig ni Caspian ay nanginginig habang binibitawan ang mga salitang iyon sa loob ng malamig at seryosong silid ng korte. Nakatayo siya sa harap ng hukom, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Tila doon lamang siya humuhugot ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak. Sa kabilang panig, nakaupo si Don Teodoro na may mapanuyang namlangiti kasama ang kanyang mga abogado na handang lamunin ang bawat piraso ng dangal ni Caspian. Sa labas ng silid, sa pasilyo ng korte, nakaupo si Maricela sa isang wheelchair. Inaalalayan ni Talia. Ang matanda ay balot ng makapal na kumot. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangay ng hangin. Paminsan-minsan ay tinitignan niya ang malaking pintuan ng korte. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya matandaan kung ano. Your Honor, simula ng abogado ni Teodoro, ang boses ay puno ng mapanirang tono. Narito ang mga ebidensya ng malupit na pagtrato ni Mr. Caspian sa kanyang sariling ina noong ito ay nagtatrabaho pa bilang katulong sa kanyang mansyon. May mga testimonya ng mga dating empleyado at mga larawan ng matanda na nakaluhod sa sahig habang pinapagalitan ng nasabing Ginoo. Paano natin ipagkakatiwala ang kaligtasan ng isang may sakit sa isang taong napatunayang naging malupit sa kanya? Ang bawat salita ng abogado ay tila isang latay sa likod ni Caspian. Hindi siya makatanggi, hindi siya makalaban, dahil alam niya sa kanyang puso na totoo ang lahat. Ang bawat bintang ay isang salamin ng kanyang sariling kadiliman. Tumingin si Caspian kay Don Teodoro. Ang matanda ay tumayo at lumapit sa kanya. Ang hininga nito ay amoy tagumpay. Ibigay mo sa akin ang kumpanya, Caspian. Pirmahan mo ang kasunduan na ililipat sa akin ang lahat ng shares mo sa logistics empire na binuo mo at kukunin ko ang lahat ng kaso laban sa iyo. Hahayaan ko ring manatili sa iyo ang iyong ina hanggang sa huling sandali niya. Pero kung hindi mo na siya muling makikita. Malalanta siya sa loob ng isang pasilidad ng gobyerno na malayo sa iyo. Ito ang sacrifice dilemma ni Caspian. Ang imperyong binuo niya sa loob ng 15 taon, ang toreng ipinangako niya kay Thalia ay kapalit ng huling sandali ng kanyang ina sa kanyang piling. Kuya, huwag! Bulong ni Thalia na pumasok sa silid nang marinig ang usapan. Huwag mong ibigay ang lahat sa demonyong ito. Ngunit tumingin si Caspian sa pintuan kung saan nakita niya ang anino ni Maricela. Naalala niya ang gabing nagmakaawa ang kanyang ina kay Teodoro para sa kanyang buhay. Naalala niya ang 15 taon na ibinenta ni Maricela ang kanyang kaluluwa para lamang magkaroon siya ng kinabukasan. Dahan-dahang kinuha ni Caspian ang pluma. Ang tunog ng pagdikit ng tinta sa papel ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan ng korte. Sa bawat kurit ng kanyang pirma, unti-unting nawawala ang yaman at kapangyarihan na pinaghirapan niya. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ayan, wika ni Caspian nang matapos siyang pumirma. Inihagis niya ang mga dokumento sa harap ni Teodoro. Kunin mo ang kumpanya, kunin mo ang lahat ng pera. Pero tandaan mo ito, Teodoro, ang yaman ay nauubos, pero ang sumpa ng bawat luhang pinaluha mo sa ina ko ay susunod sa iyo hanggang sa hukay. Nang lumabas si Caspian sa korte, hindi na siya ang Mr. C na kinatatakutan ng lahat. Siya ay isa na lamang anak na naghahanap ng kapatawaran. Lumapit siya kay Maricela at lumuhod sa harap ng wheelchair nito. Inay, uwi na po tayo, bulong ni Caspian. Tumingin si Maricela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay iunti-unting nagkakaroon ng linaw. Inabot niya ang pisngi ni Caspian. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumaan sa nunal sa ibaba ng mata nito. Caspian, anak ko, bakit ka umiiyak? Huwag kang mag-alala. Ang asin ay hindi natutunaw sa luha.
Ito ay tumitibay sa ilalim ng araw. Naganap ang golden moment. Maalala man niya o hindi, ang lahat ng sakit, ang koneksyon ng mag-ina, ay tila muling nabuhay sa gitna ng kanilang pagkawala ng yaman. Dinala ni Caspian at Talia si Maricela pabalik sa Dasmariñas, hindi sa mansyon, kundi sa isang maliit ngunit maayos na bahay na kaharap ng dagat. Ang bahay na matagal ng pangarap ni Maricela. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw at amoy ng alat, dahan-dahang nagpalipas ng mga araw ang mag-iina. Ngunit ang sakit ni Maricela ay hindi tumitigil. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda, ang ubo ni Maricela ay naging mas mahina, mas tuyot. Tumingin siya sa malawak na dagat, kung saan ang buwan ay nagniningning. Caspian, Talia, tignan niyo ang dagat. Mahinang wika ni Maricela. Ang ganda, di ba? Tila mga kristal ng asin na naglalakbay patungo sa langit. Biglang tumayo si Caspian nang makita ang isang sasakyang paparating sa kanilang bahay. Isang itim na sasakyan na pamilyar sa kanya. Lumabas mula rito si Zendaya, ngunit wala na ang dating yabang nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Caspian, tulungan mo kami! Sigaw ni Zendaya habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang kumpanya! Ang mga tauhan ni Papa. Nagkaroon ng gulo. May mga pulis na sumasalakay sa mansyon. Don Teodoro, inatake sa puso ng malaman na ang lahat ng shares na kinuha niya sa iyo ay may kasamang malalaking utang at kaso ng fraud na matagal mo nang inihanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Caspian. Ang kanyang huling alas ay naging isang patibong para kay Teodoro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Maricela sa kanyang kamay. Hayaan mo na sila, anak, bulong ni Maricela. Huwag mo nang dungisan ang iyong mga kamay ng galit. Tapos na ang bagyo. Tumingin si Caspian sa kanyang ina at doon niya nakita ang isang nakakatakot na kapayapaan sa mukha nito. Ang cliffhanger ng buhay ni Maricela ay narito na. Sa gitna ng kanyang pagkapanalo laban sa kaaway, tila ang kamatayan ay dahan-dahang kumakatok sa pintuan upang kunin ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Inay, Inay, huwag mo kaming iwan. Sigaw ni Caspian habang ang katawan ni Maricela ay dahan-dahang bumibigay sa kanyang mga bisig. Huwag kang bibitaw, Inay. Ngayong nahanap na kita, huwag mo akong iwan sa dilim. Ang boses ni Caspian ay tila isang pagsusumamo sa langit. Basag at puno ng lumbay habang nakaluhod siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa bintana ng kanilang maliit na bahay sa Dasmariñas, nagbibigay ng ginintuang kulay sa maputlang mukha ni Maricela. Sa labas, naririnig ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang, tila isang uyayi na nagpapatulog sa pagod na mundo. Dahan-dahang idinilat ni Maricela ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala ng kalituhan, wala ng takot. Ang malalim na kislap ng pagkilala ay bumalik sa kanyang paningin. Tila isang huling regalo ng tadhana bago ang tuluyang pagpikit. Caspian, aking anak, mahinang bulong ni Maricela. Inabot niya ang kamay ni Caspian, ang kanyang mga daliri na kasing nipis ng tuyong sanga ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng lalaki. Huwag kang umiyak. Ang toreng ipinangako mo. Narito na tayo. Hindi ito gawa sa bato, kundi sa pagmamahal na muli nating nahanap. Patawarin mo ako, Inay. Hikbi ni Caspian, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Patawad sa bawat sakit na idinulot ko. Inubos ko ang lakas ko sa pagbuo ng yaman, pero nakalimutan kong ang tunay na kayamanan ay ang iyong yakap. Ngumiti si Maricela, isang nangiting kasing liwanag ng umaga sa gitna ng bukiran ng asin. Pinatawad na kita bago mo pa man ako saktan, anak. Ang isang ina ay hindi marunong magtanim ng galit sa kanyang sariling dugo. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat patak ng pawis at dugo ko sa Dasmariñas, lahat yon ay para sa sandaling ito
para makita kitang malaya sa puot. Sa kabilang panig ng kama, si Talia ay tahimik na humahagulgol habang hawak ang kabilang kamay ng ina. Inay, paano kami kung wala ka? Sino nang magpapaalala sa amin ng amoy ng dagat at tamis ng ating simpleng buhay? Narito lang ako, Talia, sagot ni Maricela. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa mga puno. Sa bawat butil ng asin na makikita nyo, sa bawat hampas ng alon, naroon ang puso ko. Aalagaan nyo ang isa't isa, ha? Huwag nyo nang hayaang lamunin muli ng inggit at galit ang inyong tahanan. Biglang tumunog ang telepono ni Caspian sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Nabasa niya ang balita. Si Don Teodoro ay tuluyan ng binawian ng buhay sa loob ng selda ng ospital dahil sa atake sa puso at si Zandaya ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga ilegal na transaksyong iniwan ng kanyang ama. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit para kay Caspian, wala nang halaga ang tagumpay na yon. Ang tanging mahalaga ay ang bawat hininga ng kanyang inang uwant-unti nang lumalayo. Caspian, muling tawag ni Maricela. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na lamang. Gusto kong makita ang dagat. Sa huling pagkakataon. Pinuhat ni Caspian ang kanyang ina nang may labis na pag-iingat. Tila bahawak niya ang pinakamahalagang kristal sa mundo. Lumabas sila sa beranda, kung saan ang amoy ng alat ay nanunuot sa bawat hininga. Ang langit ay nagkulay ube at rosas, isang huling sayaw ng liwanag bago ang dilim. Isinandal ni Maricela ang kanyang ulo sa dibdib ni Caspian. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng 15 taon ng pagdurusa, ang pang-aalipin ni Teodoro, ang hirap sa Dasmariñas at ang sakit ng cancer ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang kapayapaan. Ang ganda ng dagat, di ba? Mahinang wika ni Maricela. Parang mga diamante sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahang ipinatong ni Maricela ang kanyang kamay sa ulo ni Caspian at Talia. Isang huling pagbabasbas, isang huling pagmamano ng isang inang nagtagumpay sa laban ng buhay. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumailay. Ang kanyang hininga ay naging isang mahabang buntong hininga ng ginhawa bago tuluyang tumigil ang lahat ng ingay sa kanyang paligid. Inay, inay! Sigaw ni Talia, ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng dalampasigan. Ngunit si Caspian ay nanatiling tahimik. Niyakap niya ng mahigpit ang malamig na katawan ng kanyang ina, ang kanyang mga luha ay pumatak sa ubaning buhok ni Maricela. Walang onomatopoeya, walang tunog ng hagulgol, kundi ang mabigat at nakakabinging katahimikan ng isang pagluluksa na puno ng pag-asa. Alam ni Caspian na ang kanyang ina ay hindi na nagdurusa. Ang kanyang sakripisyo ay nagbunga ng isang bagong simula para sa kanilang magkapatid. Ang bukiran ng asin na dati ay simbolo ng kanilang hirap, ngayon ay magiging simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho sa abot tanaw, iniwan ng mag-iina sa ilalim ng unang bituin ng gabi. Ang bagyo ay tapos na. Ang tore ng galit ay tuluyan ng gumuho at sa ibabaw nito ay itinayo ang isang dambana ng walang hanggang kapatawaran. Isang taon na ang lumipas mula nang huling humalik ang araw sa noo ni Maricela sa dalampasigan ng Dasmariñas. Ngayon, ang bukiran ng asin na dati ay simbolo ng pagdurusa at lihim na sakit ay naging isang malawak na kumot ng nagniningning na mga kristal sa ilalim ng payapang langit. Ang bawat butil ng asin ay tila mga diamanteng sumasalamin sa bagong pag-asa ng mga taong dati ay nawalan na ng direksyon. Nakatayo si Caspian sa harap ng isang puting gusali na itinayo niya sa gitna mismo ng pamayanan. Hindi ito ang matayog at malamig na mansyong gawa sa semento at salamin na dati ay kinulong ang kanyang puso. Ito ang Maricela's Hope, isang tahanan para sa mga batang ulila
at mga inang biktima ng pang-aabuso. Dito, ang bawat haligi ay hinaluan ng malasakit at ang bawat silid ay puno ng init ng pagmamahal. Suot ang isang simpleng puting polo. Wala na ang bakas ng Mr. C na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay wala ng puot, kundi isang malalim na kapayapaan na tanging ang pagpapatawad lamang ang makakapagbigay. Sa kanyang tabi, si Thalia ay abala sa pagtuturo sa isang grupo ng mga bata. Ang tunog ng piano ay umaaling-awngaw sa paligid, hindi na isang malungkot na himig ng lumbay, kundi isang masayang awit ng pasasalamat. Kuya, tignan mo ang mga bata. Muling wika ni Thalia habang lumalapit sa kanya. Tila bawat isa sa kanila ay may ngiting katulad ng kay inay. Ngumiti si Caspian at hinawakan ang balikat ng kanyang kapatid. Dahil ang bawat isa sa kanila ay bunga ng sakripisyong itinanim ni inay. Hindi na sila kailangang mangulila sa ulan dahil narito na ang tureng magpoprotekta sa kanila. Sa kabilang dako ng buhay, ang katarungan ay tuluyan ng nanahan. Si Zendaya ay nananatiling bilanggo sa loob ng rehas, binubuno ang kanyang mga kasalanan sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Ang bawat yaman na pilit nilang ninakaw ay naging abo, habang ang tunay na kayamanan ni Caspian, ang kanyang dangal at pamilya, ay muling nagniningning ng mas maliwanag pa sa ginto. Lumakad ang magkapatid patungo sa isang maliit na marker sa gilid ng dagat, kung saan nakaukit ang pangalan ni Maricela. Isang maliit na mangkok ng asin ang nakalagay sa tapat nito, isang alay para sa babaeng naging pundasyon ng kanilang buhay. Nahanap mo na ba ang kapayapaan, kuya? Tanong ni Thalia habang nakatanaw sa abot-tanaw. Oo, Thalia, sagot ni Caspian. Ang kanyang boses ay tila isang matatag na panuunumpa. Napatawad ko na ang aking sarili, napatawad ko na ang nakaraan, at higit sa lahat, naintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang maaari mong makuha, kundi sa kung ano ang handa mong ibigay nang walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahang kinuha ni Caspian ang isang dakok ng asin at hinayaan itong tangayin ng hangin patungo sa dagat. Ito ang sagot sa unang tanong ng tadhana. Ang kapatawaran ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay na nagsisimula sa pagtanggap sa sariling kahinaan. At sa pangalawang tanong, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa rurok ng tagumpay, kundi sa piling ng mga taong mahal mo, sa gitna ng paglilingkod sa kapwa at sa bawat simpleng hininga na wala ng dalang bigat ng lihim. Ang aral na iniwan ni Maricela sa bawat tagapakinig ng kanilang kwento ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Ang buhay ay parang asin. Minsan itong humahapdi sa mga sugat, minsan itong nagmumula sa mapapait na luha, ngunit ito rin ang nagbibigay ng lasa sa ating pagkatao. Kung wala ang alat ng paghihirap, hindi natin malalasap ang tamis ng tagumpay. Ang bawat sakripisyo ay isang butil na nagpapanatili sa kabutihan ng mundo. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang anino ni Maricela ay tila nararamdaman pa rin sa bawat hampas ng alon at sa bawat ihip ng hangin. Hindi siya nawala. Siya ay naging bahagi na ng kalikasan, naging bahagi na ng bawat tibok ng puso ni Caspian at Thalia. Ang kwento ng alabok sa bukid ng asin ay nagtatapos sa isang imahe ng dalawang magkapatid na naglalakad sa dalampasigan, magkahawak kamay, habang ang langit ay nagbibigay ng huling basbas ng liwanag. Ang bagyo ay tuluyan ng naglaho, iniwan ng isang mundo na mas dalisay, mas matatag, at punong-puno ng pag-asa. Sapagkat sa dulo ng bawat pasakit, palaging may isang bagong umaga na naghihintay para sa mga marunong magmahal at magpatawad. At sa ilalim ng silahis ng bagong umagang iyon, doon natin iiwan ang mga anak ng asin na malaya na sa bawat tanikala ng kahapon. Ngayon, bago tayo tuluyang maghiwalay, nais kong huminto sandali at kausapin kayo ng puso sa puso. Maraming salamat sa inyo, aking mga minamahal na tagapakinig,
sa pagpayag na pasukin ng kwentong ito ang inyong mga tahanan at ang inyong mga damdamin hanggang sa huling yugtong ito. Hindi naging madali ang paghabi sa bawat salita. Sa katunayan, habang isinusulat ko ang mga sandali ng paghihirap ni Maricela at ang kanyang huling hininga sa dalampasigan, tila ako rin ay napapaluha at nanginginig ang kamay sa bigat ng emosyon. Ang kwentong ito ay higit pa sa imahinasyon. Ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, sa mga dakilang inang nakilala ko na handang maging alikabok at yurakan ng mundo. Huwag lang mahirapan ang kanilang mga anak. Nais kong ipaalala sa inyo na ang asin ng buhay ay maaaring humahapdi sa ating mga sugat. Ngunit ito rin ang nagpapatagal sa tibay ng ating pagkatao at nagbibigay lasa sa ating mga pangarap. Tulad ng isang maliit na kandila sa gitna ng unos, naway ang pag-ibig at kapatawaran ay manatiling ningas sa inyong mga puso. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Caspian, kaya mo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan para lamang sa huling yakap ng taong nanakit sa iyo? O kung ikaw si Maricela, hanggang saan ang hangganan ng iyong sakripisyo para sa pamilya? Sana ay manatili sa inyo ang aral at inspirasyong iniwan ni Caspian, Talia at Maricela. At kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong damdamin o nagbigay ng liwanag sa inyong hapon, inaanyayahan ko po kayong i-like at i-share ang video na ito. Mag-iwan din po kayo ng inyong mga saloobin sa comment section dahil bawat tinig ninyo ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, paghilom at pag-asa. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat.